Balik sa Canada, ipinatutupad na ngayong araw ang mandato sa paglalagay ng nutrition label warning para sa ilang piling mga pagkain. Bakit nga ba ito kinakailangan? Alamin sa report na ito. Simula ngayong araw, ipinatupad na ang bagong magnifying glass symbol sa ilang tatak ng processed food. Required na raw ito sa mga may matataas na level ng asukal, asin at saturated fat. Mabilis ang nutritional information daw ang hatid nito. Magandang balita raw ito para sa Canadians ayon kay Ed Sliave, na Patient Food Services Supervisor sa Calgary. Actually, na-amaze ako kasi mas magiging well-informed yung choices ng mga consumers and mas magiging alert sila when they're doing their grocery shopping. Better options na. Makikita agad nila na, ay, ito palang food na to, high in sugar, high in trans fat, and high in sodium. Sa isang pag-aaral na nilathala ng University Laval noong Mayo, 60% ng mga pinakapatok na processed food sa Quebec sumasa ilalim na ngayon sa bagong labeling rule. Layunin daw nitong hikayatin ang mga manufacturers na gawing mainam ang nutritional quality ng kanilang mga produkto. Payag na dito ang ilang major grocers gaya ng Loblaws, Metro, Walmart Canada at Costco. They will be more alert and maybe disappointed with this new labeling, but it's gonna be an helpful tool for them. Ito sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Positibo naman si Liave na mas makakatipid ang mga Canadians pag naglaon dahil mas makakaiwas daw sila sa food-related na sakit, gaya ng tooth decay, dementia, depression at inflammatory bowel disease. Bawat food na kinukonsume natin, so dapat i-watch out natin yon. So if ever man baguhin nila yung recipe or i-modify nila na less in sugar, less in sodium, and I think that's a better way for Canadians to have this opportunity na magkaroon sila ng nutrient-dense food choices. Dagdag ni Liave, di raw overnight ang mga pagbabago sa consumer behavior, pero kailangan mas intentional pagdating sa pagpili ng mga pagkaing makakabuti sa kalusugan. Doon sa mga gustong magpapayat, saka I think dapat maging intentional sila dun sa kung ano ba talaga yung goal nila. Kung look at is as a investment sa health nila. Payo niya, piliin ang fresh fruit at low sugar na jelly para sa mga nagkikrave ng texture at matatamis. Para naman sa maalat, meron din anyang low and sodium options. Kita din ako ng mga dried fruits, saka dried seeds, which is high in sodium or high in sugar, which is dapat, di ba parang ang connotation natin, dried to or itong snacks na to healthy. Pero I think nag-exceed siya dun sa Health Canada standards na 15% or more na daily value consumption.